ang pitong prinsipe ng impyerno na representing ng pitong kasalanang nakakamatay. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Simula nagkaroon ng digmaan sa langit, ito ang mga demonyo na bumagsak sa lupa, at ang gawain ng mga demonyo dito sa lupa ay tuksoin ng mga tao upang mailayo sila sa ating Panginoon Diyos. At ito ang pitong prinsipe ng impyerno na represent ng pitong kasalanang nakakamatay. Ang pampito ay si Belphegor, ang demonyo ng katamaran. Siya ang prinsipe ng demonyo ng katamaran na patuloy na tumutokso sa mga tao upang maging tamad ang mga tao. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga katamaran ng isang tao? Sinasabi na aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 11, ganito ang sabi, huwag mga tamad sa pagsumikap, maningas sa espiritu, maglingkod sa Panginoon. Ang pang-anim na prinsipe ng impyerno ay si Mammon, ang demonyo ng kasakiman. Tinatawag rin siya na Mammon God o tinatawag na Diyos ng pera. Marami sa kanya ang naglilingkod kesa sa tunay na buhay na Diyos. Anong sinasabi ng Mateo Kapitulo 6, talatang 24, sino man hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kakaputan niya ang isa, iibigin ang ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. You cannot serve God and Mammon. Ang panlima, ang prinsipe ng impyerno ay si Asmodeus. Si Asmodeus ang tinatawag na kahalayan. Siya ang representing ng lust o tinatawag na kahalayan. Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa kahalayan? Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 15, kung magkagayon ang kahalayan, kung may paglihi, nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pag malaki ay namumunga ng kamatayan. Kaya ang kahalayan, kapag naipaglihi sa buhay ng isang tao, ito ay nagre-resulta ng espiritual na kamatayan. Ang pang-apat, ang Levitian. Siya ang prinsipe ng envy o tinatawag na inggit. Siya ay nagre-represent din na malalim na karahasan, at ito ang nagtutulak sa mga tao upang ang tao ay magkasala ng pagkainggit at ang karahasan. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa inggit? Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. Kaya kapatid, huwag tayong magkaroon ng inggit sa bawat isa. Ito ang isang paalala ng salita ng Diyos. Ang pangatlo, ang prinsipe ng impyerno na tinatawag na Beelzebub. Si Beelzebub ang tinatawag na gluttony. Siya ang represent ng katakawan. Ang pangalawa na prinsipe ng mga demonyo, tinatawag siyang Azazel o simbolo ng galit o wrath. Siya ang pumapangalawa kay Lucifer na sumama sa digmaan doon sa kalangitan. Siya ang naghihimagsik dito sa lupa at nagbibigay ng hasik sa puso ng tao, ang galit. Kaya anong sinasabi ng Biblia patungkol sa galit? Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4,
talatang 26. Kayo mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang dyablo. At ang una, ang prinsipe ng mga demonyo at prinsipe ng impyerno, walang iba kundi si Lucifer, o tinatawag na Satanas. Siya ay simbolo ng pride o kayabangan. Siya ang nilalang ng Diyos na napakaganda at kakaiba sa lahat ng mga anghel. Siya ang binigyan ng kapamalaan upang sumamba sa Diyos noong siya ay nakatira sa langit. Ngunit dahil sa pagmamataas na gustong higitan ng Diyos, siya ay binagsak ng Diyos dito sa lupa. At siya ang tinatawag na Satanas. Itong video na ito nagpapaalala sa atin na huwag tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Mamuhay tayo na may kabanalan at takot sa Panginoon, sapagkat ang 7 kasalanan na nakakamatay ang siyang nagbibigay ng tulay para mapunta ang tao sa kapahamakan. Ngunit kapag tayo ay nabubuhay na naayos sa kalooban ng Diyos, ito ang nagbibigay tulay upang maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos na mamuhay na may kapanalan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.